Ano po ang abstinence? At bakit sinasabihan tayo ng simbahan natin na Katoliko na ngayong Lent, Kwaresma ay dapat seryosohin itong abstinence na ito, nasasamahan natin ang ating pag-aayuno, fasting ng abstinence. Ganito po ang abstinence para maintindihan natin. Abstinence, ibig sabihin, di ka kakain sa mga pagkain at di ka iinom sa mga inumin na paborito mo, na gustong-gusto mo. Yung karne na yun ay parang symbol lang. Usually, ang pag-explain ng abstinence ay bawal daw kumain ng karne. Pero alam niyo po sa akin na nakakaintindi kung ano ang abstinence, it defeats the purpose pag hindi ka nga kumain ng karne pero kumain ka naman ng mga mas masasarap. That's what is wrong if you do not understand what the Catholic Church is trying to teach us. Ang purpose ng pag-aayuno, fasting, and abstinence ay para tayo mga Kristiyano, Katoliko, ay masubdue, makangker, matalo natin ang ating mga temptasyon. Remember, brothers and sisters, na gluttony is a sin. Gluttony is a temptation. May demonyo na na tempting us. There's a demon tempting us regarding food. Ang pinaka-basic na temptasyon ng tao ay pagkain. Yan yung naranasan ni Jesus in the desert for 40 days. Hindi siya kumain, tapos anong unang temptasyon ni Satanas? Yung pagkain. Gutom ka, Jesus. Kumain ka. So, ganun po ang mundo. The entry point of other temptations is food. Kaya pag ikaw yung Kristiyano, Katoliko, tapos yung gluttony ay hindi mo makontrol, paano mo makokontrol yung mga mas malalang temptasyon tulad ng lust? So, kumbaga, pagdating sa spiritual progress, doon tayo sa step 1 na ikangkan natin muna yung pinakababa, pinakamababa, pinaka-basic na temptasyon natin, which is food. Kaya nga po, fasting and abstinence must go together. So yun po ang idea ng fasting. Now, kung ganun pala ang fasting and abstinence, yung abstinence, pag ang abstinence pala ay simbolo lang yung karne na noong kalendaryo noon may mga feast na yun daw lang yung kakainin mo. Pero ngayon sinasabi na bawal kumain ng karne every Ash Wednesday and every Good Friday. At kung pwede, all Fridays of Lent, huwag daw tayo kakain ng karne. Di po natin maa-appreciate yan kung hindi din natin alam yung mas malalim na ibig sabihin. So yun po ang mas malalim na ibig sabihin. Mag-fasting tayo at samahan natin ng abstinence para kontrolin yung desire natin, yung appetite natin, yung temptasyon natin sa food para yung first step na gluttony, na kasalanan, 7 capital sins, kasama yan, ay makangker man lang natin. At marami po yung advantages sa ating katawan at sa ating spirituality. I have other videos na yan ang yan ang topic. Pero in this video, yan po yung gusto kong explain. Personally speaking, ngayon po dahil Lent, nag-a-abstinence ako. Dahil naiintindihan ko ang ibig sabihin ng abstinence, na yung abstinence pala ay dapat i-conquer ko yung temptasyon ko sa food and drinks. So sa ngayong Lent, dahil addict po ako sa kape, kung minsan nagkakape ako ng 7 na baso per day ng kape. Ganun po ako ka-addict ng kape. At naiintindihan ko na ngayong Lent dapat mag-abstinence ako. So, ngayong Lent, prinamis ko po sa sarili ko na hinding-hindi ako iinom ng kape. So, yun ang abstinence. Ngayong Lent, prinamis ko din sa sarili ko na hinding-hindi ako kakain ng kanin. Bakit? Yung food kasi natin na Filipino, pag merong kanin dyan, nakakatempt na samahan mo yan ng ibang masasarap na ulam. Alam niyo po, pag nakangker mo yung desire mo for kanin, mas madali rin iwasan yung mga ibang tempting na pagkain.
Kasi ang kanin goes with lechon, kanin goes with sabaw, kanin goes with karne, kanin goes with chicken, kanin goes with ganon. Kaya pag walang kanin, mas madali mo din sabihin sa sarili mo, hindi ko na kailangan yan kasi wala namang kanin. So, yon ang technique. Huwag kakain ng kanin kasi yung kanin, automatic may kasama na yan na masasarap na ulam. So, hindi ko kakain ng kanin. And of course, basic, hindi ako kakain ng karne ngayong season of Lent. So, ganoon po ang kagandahan pag tayo pong mga Katoliko ay naiintindihan natin ang ating mga doktrina, ang ating mga turo kasi we benefit from them. Maganda po na pag naintindihan mo yung mga doktrina natin, isasabuhay mo yan, you get the advantage, the effect, the fruit, physically and spiritually and even mentally and emotionally. Masaya ako. Ang gaan ng feeling ko ngayon na nagfa-fasting and abstinence po ako. If you like videos like this, please, brothers and sisters, follow me. I am Father Jeffrey Habado of the Diocese of Baguio. Yung mga videos ko po is to explain in a simple way yung mga doktrina natin, turo natin mga Katoliko. Kaka-open ko po yung YouTube ko at nag-open na rin po ako ng TikTok kasi marami ko akong followers sa Facebook na nagsasabi na, ay Father, ang gaganda ng mga turo mo, dapat may TikTok ka, dapat may YouTube ka, sayang. So I try to open, kaya please follow me also, hindi lang dito sa Facebook, kundi pati sa TikTok at sa YouTube. Ilalagay ko na lang siguro sa description ng video na ito yung link o sa comment na rin. God bless. May you have a very meaningful observance of Lent 2025.